Magandang araw po. Ako po si Attorney Tats. Pag-usapan po natin yung ating konsepto ng tinatawag nating karapatan natin against sa unreasonable search and seizure. Nakalagay po sa ating Constitution na ang karapatan ng isang tao laban sa unreasonable na search and seizure ay inviolable or hindi pwedeng labagin. Kailangan, bago kayo halughugin or samsaman ng inyong mga personal na gamit, epektos, papeles, dokumento, o inyong mga ari-arian, kailangan meron tayong tinatawag na warrant, search warrant or warrant of arrest. Paano po magkakaroon ng warrant of arrest or search warrant? Kailangan meron munang tinatawag na probable cause na ito ay i-determine ng isang hukom. Ibig sabihin, i-determine, aalamin ng hukom sa pamamagitan ng mga searching question, no? Pagtatanong ng malalim doon sa naghahabla at sa mga testigong maaring dalhin nito. Okay? Under oath yung mga testimonya ng mga naghahabla sa inyo. Tapos, saka palang pwedeng mag-issue ng search warrant ang hukom. Dapat ang search warrant ay maging specific. Ibig sabihin ng specific, kailangan meron siyang tinutukoy na particular na bagay na hahanapin o hahalugugin. Hindi pwedeng in general ang nakalagay doon sa search warrant. Kailangan nakalagay doon, hinahanap, dapat masamsam ang armas, barel. Yan, particularly describe yan. Or yung droga. Yan, nakadescribe yan. At saan mismo? Dito sa bahay na ito. Yung pulang bahay na to nasa loob ng compound. Hindi pwedeng yung buong compound. Kapag kunyari sinabi mo sa particular na bahay, kahit nasa loob ng compound yan, i-describe mo mismo yung bahay. Doon lang pwedeng tinatawag nating halughog yung mga otoridad. So tatandaan niyo po yun. Kailangan merong search warrant. At kung aarestuhin naman kayo, kailangan meron tayong tinatawag na valid warrant of arrest. Okay? So yun po, tandaan nyo yung karapatan nyo yun. Huwag nyo pong kakalimutan yun. Kapag may maghahalugog sa bahay nyo, huwag nyo payagan unless meron silang search warrant.